Guys, January na naman at kailangan na natin mag-file at magbayad ng ating annual registration fee. Ano nga ba ang form na ginagamit natin dito? Ito ay ang payment form 0605. Ginagamit din itong form na to para sa ating mga delinquent cases kung magkaroon tayo niyan sa penalty. So ngayon, start pa rin tayo sa website ni BIR para sa mga bago nating viewers na hindi alam kung paano malalaman kung updated na yung EBAR form na gamit nila or hindi or kaya yung mga wala pa din nai-install sa kanilang laptop or desktop ngayon. So, same pa rin, pupunta pa rin tayo sa website ni BIR para i-check natin kung updated o hindi ang offline EBAR form na gamit natin. At para sa mga bagong viewers at wala pa rin naman silang na-download na EBAR form, ayun, dito natin makikita. Okay? I want to then go to homepage. Guys, ilalagay ko rin yung link nito sa description box para i-click nyo na lang, madediretso na kayo dito. E-services, scroll up mo para dito sa ating EBAR forms. Okay, ito yung ilalagay ko sa link. Para dito kayo mariredirect, then ito ang titignan natin. Itong to download, lalakihan natin. To download the offline EBAR form package B7.9.4.2. So, kung itong package na to ay hindi na updated sa na-save nyo sa inyong desktop or laptop, i-click nyo itong clickable na word na here, itong kulay blue. Okay? So, i-check natin. Punta tayo sa EBAR form, yung nakasave sa atin kung parehas sila nito. Saan nyo ba makikita siya? Dito sa left side ng screen sa taas, yung package B7.9.4. So, kung mapapansin nyo, hindi na siya updated. B7.9.4. So, babalik tayo dito sa website ni BIR. I-click natin itong here. Pagkatapos natin ma-download, i-click lang natin tong download. Yan. Then dito, double click lang natin to. Yan. Then ito magpa-pop up sa screen natin. Click lang natin tong yes. Tapos next. Next mo lang din. Next. Yan. Install. Ayun. Click mo lang din itong. Ngayon, dito ulit tayo sa ating screen. Lalakihan lang natin. Babalikan natin tong EBIR form package. So, dito, B7.9.4.2. So, i-check natin kung yung na-save ba natin or yung na-update natin ay okay na. Okay? So, EBIR form. Open natin yan. Dito sa taas ng screen, sa left side ng screen, ayan, nakalagay na siya is B7.9.4.2. Okay, ito na siya. So, okay na yan. Ito na yung gagamitin natin, updated na EBIR form. Guys, sa pagpapile natin ng annual registration fee, kung kailan ang ating COR, ganun din kadami ang ating ipapile. So, for example, meron tayong 5 COR, kailangan 5 filing din tayo, 5 beses din tayo magbabayad. Okay, so, yun. Mag-start na tayo dito sa ating profile. Lahat ng ilalagay natin dito ay nakadepende doon sa laman ng ating COR. So, dapat lagi nating dino-double check. Ipipill in ko muna to, then babalik tayo. Dito sa ating list of BAR forms, click lang natin tong arrow down. Then, punta tayo sa BAR form 0605 payment form. Click natin yan, then click natin ang fill up. Pag nakita nyo to, nagpop-up sa inyo, i-re-enter nyo lang yung TIN number saka yung email address na nilagay nyo. Then, click natin ang submit. Okay lang natin yan. Click natin uli ang fill up. Dito sa payment form, sa number 1, i-click natin ang calendar. Number 2, hindi na natin gagalawin yan kasi automatic na siya maglalagay ng year ended. Para sa number 3, wala na rin tayong gagalawin dyan dahil nga payment form for annual registration fee ang ating ipapile. Para sa number 4, due date, ang due date natin is January 31, 2024. Number 5, wala na rin tayong gagalawin. Click natin tong sa number 6, ATC. Hanapin natin ang MC 180 para sa registration form.
for VAT and non-VAT taxpayers. Scroll up lang natin, then click natin ang OK. Sa return period, sa number 7, maraming nalilito rito, kahit ako dati nalito dito, para sa month niya, date and year, yung huling araw ng taon na binabayaran natin. So ano ba yung huling araw? December 31, 2024. Okay? Para sa number 6 sa tax type, ang hahanapin natin dito ay yung RF. Kasi registration fee din ang ating babayaran. Scroll up, then click natin ng OK. Para sa number 11, ano ka ba dito? Individual or non-individual? So, syempre ako, sa case ko, individual ako, kiklik ko tong individual. Sa 17, click natin tong others. Ita-type lang natin ang annual registration fee. Para naman dito sa delinquent account or installment, kung meron ka niyan, ipipill-in mo yan. Pero kung wala, click lang natin tong full payment. Sa part 2, sa number 9, ilalagay na natin ang 500 pesos. Guys, reminders lang, para naman po hindi tayo magkaroon ng extra babayaran dito or ng penalty, kailangan after natin mag-file, magbayad tayo agad. Kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng compromise na penalty na 1,000 at para naman sa surcharge, yung 5% nitong 500. Pagkatapos natin sagutan lahat ng kailangan dito sa form, i-click na natin itong validate. Okay? Para malaman natin kung may na-miss tayong hindi nasagutan, then isi-save natin. After nyan, isasubmit na natin. Pero syempre, siguraduhin lang natin na meron tayong magandang connection para magdiretso siya. Once na successfully submitted na siya, makaka-receive tayo ng email kay BIR. Yun yung acknowledgement email. Tapos, kailangan natin i-print din ito. Pati na rin yung email na galing kay BIR at yung proof of payment natin para meron tayong hard copy na hawak. Para sa pagbabayad ng ating annual registration fee gamit ang PayMaya, ilalagay ko ang link sa taas ng screen at sa description box. Guys, dito nagtatapos ang ating tutorial today. Thank you ng paulit-ulit po sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating channel at para naman sa mga bagong viewers. Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for more updates. Fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the